took my place, my sin and shame. Through his great love, he bore the pain. In Christ alone, I stand redeemed. By his blood, I've been set free. The King of Kings, the Lamb who died, forever glorified, my Savior and my guide. Upon the cross, he gave his life, defeating death, removing strife. Through every trial, he's by my side. In Christ alone, I will abide. In Christ alone, I stand redeemed. By his blood, I've been set free. The King of Kings, the Lamb who died, forever glorified, my Savior and my guide. He rose again, triumphant and bright, conqueror of darkness, shining light. Now I am his, and he is mine, for all eternity, his love divine. In Christ alone, I stand redeemed. By his blood, I've been set free. The King of Kings, the Lamb who died, forever glorified, my Savior and my God. In Christ alone, I will proclaim the power of his holy name. Forevermore, I'll praise his grace. In Christ alone, I found my place. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayon nga po ay nasa Judges chapter 13 na po tayo. Pero bago po natin simulan ang pag-aaral po ngayong umaga, ay tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw na pinakaloob niyo po muli sa amin, Panginoon. Salamat po, patuloy niyo po kami samahan sa amin pong pagpupulay-bulay ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Hukom chapter 13 ay nagkikwento tungkol sa kapanganakan ni Samson, isang mahalagang tao sa pakikipaglaban ng Israel laban sa mga Filisteo. Ang propesiya ng anghel. Nagsisimula ang kabanata sa muling pagtalikod ng mga Israelita sa Diyos na nagdulot ng kanilang pagkaapi sa kamay ng mga Filisteo sa loob ng 14 na taon. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa asawa ni Manoah na hindi magkaanak at inihayag na magkakaroon siya ng anak na lalaki na magsisimula sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Inutusan ng anghel ang babae na umiwas sa alak at maruruming pagkain sa panahon ng kanyang pagbubuntis at hindi kailanman puputulin ang buhok ng kanyang magiging anak dahil siya ay magiging isang Nazareo mula sa pagsilang. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng Nazareo? Ito po ang pangalang ginamit ng mga Hebreo upang tumukoy sa isang deboto na may sagradong panata. Sabi nga po sa Numbers chapter 6 verses 3 to 8, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas.
Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hahayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Verse 7, kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid. Hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya'y isang Nazareo. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. So iyon po ang gampanin ng isang Nazareo. Ang panalangin ni Manoah at ang pagbabalik ng anghel. Ikinuwento ng asawa ni Manoah sa kanyang asawa ang tungkol sa pagdalaw ng anghel at nanalangin siya sa Diyos na muling magpakita ang anghel at magbigay ng mga tagubilin sa kanila kung paano palakihin ang kanilang anak. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Manoah at bumalik ang anghel sa babae, na inulit ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya. Ang alay at ang pag-akyat ng anghel. Tinanong ni Manoah ang pangalan ng anghel. Gayunpaman, sumagot ang anghel na ang kanyang pangalan ay hindi maintindihan. Ito daw po ay kamanghamanghang pangalan. Sabi po sa verses 19 to 21, noon din si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh, na gumagawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa, sapagkat noon nila naunawaan na ang nakausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Ang himala pong ito ay nagpalakas sa kanilang paniniwala na nakita nila ang Diyos. Ang kapanganakan at pagpapala kay Samson. Nanganak ang asawa ni Manoah ng isang anak na lalaki, at pinangalanan nila siyang Samson. Nagtatapos ang kabanata sa isang salaysay na lumaki ang bata, at pinagpala siya ng Panginoon, na naghahanda para sa kanyang mahalagang papel na gagampanan sa kasaysayan ng Israel. Ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang kwento ni Manoah at ng kanyang asawa ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya. Sa kabila ng kanilang kawalan ng pag-asa na magkaroon ng anak, nanalig sila sa Diyos at nanalangin para sa isang himala. Ang kanilang pananampalataya ay ginantimpalaan ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ni Samson. Ang pagsunod sa Diyos. Ang anghel ay nagbigay ng tiyak ng mga tagubilin sa mag-asawa na dapat nilang sundin. Ang kanilang pagsunod ay nagbigay daan para sa kapanganakan ni Samson at ang kanyang magiging papel bilang isang hukom ng Israel. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na mahalagang sundin ang mga utos ng Diyos sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang chapter po na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Ang pagpapakita ng anghel, ang pagsagot sa panalangin, at ang pagpapala kay Samson ay pawang mga patunay ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ang kahalagahan ng paglalaan. Ang pagiging isang Nazareo, tulad ni Samson, ay isang uri ng paglalaan o pagtatalaga sa Diyos. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa Diyos at pag-aalay ng sarili upang maglingkod para sa Kanya. Ang aral na ito ay nagpapaalala din po sa atin na isang napakahalagang bagay, na ang buhay natin ay mailaan para sa Diyos. Ang pag-asa sa hinaharap. Ang kwento ni Samson ay nagbibigay ng pag-asa para sa hinaharap. Kahit na nagdurusang Israel sa ilalim ng pananakop ng mga Filisteo, nanatili ang pag-asa sa pamamagitan ng kapanganakan ni Samson. Ang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na may mga pagsubok sa ating buhay, tayo ay mayroon pa ring pag-asa sa Diyos. Sa kabuuan po, ang Judges chapter 13 ay isang kabanata na nagtuturo sa atin tungkol sa pananampalataya, pagsunod, kapangyarihan ng Diyos, paglalaan at pag-asa. Ang mga aral na ito ay may kaugnay sa ating buhay ngayon, at maaari nating gamitin ang mga ito upang lumago sa ating pananampalataya at mas maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Amen po. Sa Diyos po palagi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ngayon nga po ay
Ako na po tayo sa nanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong natapos na pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tinuturuan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, patuloyan po na kayo po siyang laging maitaas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po palagi ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood po sa umagang ito. Patuloyan po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Palagi po sa Diyos ang papuri. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God.